Amen. Yes po, Praise the Sister. Lord. Ayan, glory to God po. Tayo po ay dumako sa maikling panalangin. Hallelujah. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Panginoon, patuloy namin inilalapit ang aming mga sarili sa mga oras na to, Panginoon, at ang iyong lingkod, Ama. Patuloy kong hinihingi, Panginoon, ang grace mo, Panginoon ko, na ikaw po, O Diyos, ang maglagay sa bawat isip ko, Panginoon, sa bibig ko, Panginoon, sa puso ko, Ama, na maipahayag ito, Panginoon, ayon lamang sa iyong katwiran, kapangyarihan, Panginoon. Hallelujah. At patuloy na kalwalhatian ang lagi mong matanggap, Ama. Kaya naman sa mga oras na to, Lord, patuloy kong itinataas ang aking buhay, Panginoon. Ano man ang nakikita mong bahid, Panginoon, ng pagkakasala, O God, sa aking puso, sa isip ko, Panginoon Lord, nanghihingi po ako ng paglilinis upang malaya akong makalapit, Panginoon, sa iyong trono sa mga oras na to, maging karapat-dapat, Panginoon, sapagkat Lord, alam ko, Ama, na ang bawat isa sa amin, Lord, ay biyaya mo lang, Panginoon, ang patuloy na puhunan namin, Panginoon, sa buhay na ito. Kaya naman, Ama, patuloy po, Panginoon, sa iyong banal na salita, makapulot kami, Panginoon, ng aral sa buhay ng iyong lingkod na tapat na si Job, Ama. At Lord, hayaan mo na sa buhay namin ngayon sa realidad, Panginoon, mahakbangan namin, Ama, ang lahat ng aming matututunan sa oras na to, Panginoon. Patuloy mong, Panginoon Lord, i-pour ang iyong wisdom, Panginoon, sa oras na to, Lord, upang maipahayag ang iyong mga banal na salita, Ama. Lord, ikaw po ang patuloy kong maparangalan, ikaw ang patuloy na maluwalhati, maibaba ako at ikaw ang maitaas sa aking buhay. Patuloy mong parangalan ang iyong anak na si Jesucristo sa pamamagitan ng aking mga labi, Ama. Purihin ka, O Diyos, patuloy ko pong itinataas, Ama, ang bawat buhay din ng bawat isa na nandito sa loob ng gawain. Nabuksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isip na maitanim sa pinakamatabang parte ng aming mga puso, ang mga salitang itong aming maririnig, Panginoon, sa mga oras na to. Kaya naman, Ama, hayaan mo, O Diyos, na lumago kami, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Lumago kami, Panginoon, Lord, ng way mo, Panginoon, at will mo, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Purihin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sabi po dito, si Bildad, sa Job 18. Kung may mga Bible po kayo, you can meditate po sa Job 18. So, dito po makikita natin, na kung paano muli nilang minamaliit, no? Kung paanong paulit-ulit nilang tinutuligsa ang ating Tatay Job. Amen? So, dito sa verse 1 hanggang 3, sinabi nga po doon na si Bildad daw po, ay sumagot na naman sa mga pahayag po na pagkatapos ng kapahayagan po ni Tatay Job. How long till you put an the end to your word, 'di ba? Sabi niya ganoon, gain understanding and afterward we will speak why we are counted as beast and rewarded as stupid in your sight. So dito makikita niyo, how long you put an end to word, sabi niya. Dito si Bildad po, basically, inire-return na naman niya yung kanyang salita, kung natatandaan niyo po, sa Job 16:3, na sinabi niya doon yung, shall word of wind have an end? Or what provokes you that you answer? Na parang, sila may karapatan silang husgahan si Job that time, and si Job po wala siyang karapatan, para sa kanila na magsalita at ipagtanggol yung kanyang sarili. Kasi sa sitwasyon po ni Job, sa katayuan niya, dahil sa mga panahon na yon, 'di ba, ang kanilang paniniwala is kapag ikaw ay dumadanas ng mga pagsubok, ikaw ay pinaparusahan. Ilan sa inyo dito ngayon ang nakakaranas po ng mga pagsubok? Ilan sa inyo ngayon dito ang nakakaranas, 'di ba po, ng mga pagsubok na piling nyo ba pinarurusahan tayo ng Panginoon? Because I believe, naniniwala ako na the more kang dumadaan sa pagsubok, there's more elevation, there's more reward na nagaantay para sa'yo. Naniniwala ako na lahat ng ginamit ng Panginoon, pinadadaan niya, pinadadaan niya sa mga test, pinadadaan niya, sa mga pagsubok, pinadadaan niya sa mga even temptation, ginagamit ng Diyos. Ginagamit niya, niloloob niya na maganap yon para makita natin kung nasan tayo. Amen? Kung ano yung kalagayan natin. Kung nasan na ba ang katayuan natin. Kasi pag ganun yung iniisip natin, naiisip natin na laging,
Kaya nandun ang ating Redeemer. No? Kaya po si Jesus, kaya we should know our Redeemer. No, sa buhay natin, dapat alam natin na kaya ito nagaganap sa buhay natin kasi pwede tayong laging bumagsak. Na po, pwede tayong lagi po na magkaroon ng shortcoming, 'di ba? Pwede tayong may kakulangan, no po? Sa Tagalog po, yung shortcoming. Marami tayong kakulangan na pwedeng hindi tayo makaabot. Dahil yun ang salita ng Diyos, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. No po? Even pastor. Amen? Kaya nga, kung lagi nating makikita yung weaknesses ng bawat isa sa atin, di ba po? Kung yun lagi ang tuturo natin at ipopoint natin yung finger ng mga kamay natin sa mga kapwa nating Kristiyano o pastor o mga kapatiran natin, 'di ba? Who you think you are? 'Di ba? Sino ka sa palagay mo? Kaya nga, alam niyo po, nananampalataya ako at naniniwala ako na tayo ay may pagbagsak. Ano po, bawat isa sa atin may mistake. Bawat isa sa atin makakagawa ng kasalanan. Bawat isa sa atin hindi perpekto. Kasi gustong ipakita sa atin ng Panginoon, ano po, at makita natin at maunawaan natin na kailangan natin ng Redeemer. Kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Kailangan natin ng Savior. 'Di ba? Na you will fail, Ate Billie Jean. One of these day you will fail. Amen? Magkakamali tayo. Even Pastor Nilo, he will make mistake. Amen? There's no assurance na hindi tayo makagawa ng mistake. Even Ate Benita, name it. 'Di ba? Even me, myself. 'Di ba po? Pero hindi natin pwedeng tingnan yung mga kapwa natin, leaders natin, mentors natin, to their weaknesses. Amen? To their failure. Na po, naniniwala ako na kung doon natin tinitingnan yung mga mahal natin sa kanilang pagkakamali at sa kanilang mistake, you never love. You're not loving. Mahal mo lang ba sila sa panahon, 'di ba, na malakas sila, sa panahon na nagagamit mo sila, sa panahon na may nabibigay sila sa iyo? Amen? Mahal mo lang ba sila kapag di sila nagkakamali? What if nagkamali na sila? Ihalimbawa na lang natin sa asawa mo. Paano kung nagkamali asawa mo? Hihiwalayan mo na ba siya kasi nagkamali siya? Ano yung batayan mo? 'Di ba? Ano yung level na sukatan mo? Kasi I believe every level po ng pagsubok natin, na po, meron din yang level, na po, ng pag-establish sa atin ng Panginoon. Ng pag-elevate sa atin ng Panginoon. Kasi paano tayong pagkakatiwalaan ng Panginoon, 'di ba po, sa malaking assignment, sa malaking bagay, kung sa maliit pa lang po, bumabagsak na tayo. And I believe, sinabi po ni God, from Job 1:1, na matapat yung lingkod niyang si Job. Na righteous yung lingkod niyang si Job. And there's a time lang po talaga na sa buhay natin, may dumadating na bildad sa buhay ninyo. Amen po ba? Meron na bang dumating sa bildad na bildad sa buhay ninyo? Naranasan niyo na ba yung husgahan ka dahil nakakaranas ka ng pagsubok? Naranasan na po ba natin na pagsalitaan tayo ng di maganda dahil nakakaranas tayo ng pagsubok? Nakaranas ka na ba na pinagchichismisan ka behind your back dahil dumadaan ka sa pagsubok? Para po sa kaalaman ng bawat isa, ang anak po ng Panginoon, dumadaan talaga sa pagsubok. At wala kahit isa sa atin po na po ang dapat mag-down. Amen? Dapat mag-down sa ating mga kapatid. 'Di ba po? Sa mga pagkakamali nila. Amen? Kasi hindi naman tayo nagbabago o hindi naman tayo lumalapit sa Diyos dahil lang sa makasalanan tayo eh. Hindi ka naman nagbago at hindi ka naman sumunod sa Panginoon dahil pinamukha sa iyo ng Diyos na makasalanan ka. Lumapit ka sa Diyos. Nagpabago ka sa Diyos kasi naramdaman mong mahal ka niya. Amen? Di ba po? Hindi ka lumapit sa Diyos, hindi ka nagpapabago sa Kanya araw-araw dahil dinuduro ka niya na makasalanan ka lagi. Na lagi ka nagkakamali. Eto ka lagi, Maria Allens. Lagi kita ditong natatagpuan, Maria Allens, sa mga pagkakamali mo na to, sa mga failure mo na yan. Di ba? Hindi dun eh.
Niyakap po tayo ng Panginoon, ano po, dahil mahal niya tayo. Dahil mas malapit siya sa'yo sa mga panahon na dumadaan ka sa pagsubok. Ano po, huwag tayong maging katulad nila. Na huwag tayong maging katulad ni Bildad, na po, na yung mindset nila, ayaw na nila, tinatakpan na nila yung kanilang mga tenga, na po, sa katwiran na sinasabi, at piling nila kaistupiduhan, diba? Diba? Dahil nakikita nila yung sitwasyon, you cannot judge people dahil sa pinagdadaanan nila. Hindi natin pwedeng i-judge yung mga kapwa natin dahil sa mga pinagdadaanan at nararanasan nila dahil naniniwala ako that God na po encounter you na po sa bawat experience na pinagdadaanan mo. Dahil ang experience na yan, naniniwala ako na yung testimony mo na yan kung saan ka kinagtagpo ng Panginoon, may soul ka na makakatagpo din on the way of your life na magiging patotoo mo na hindi siya pinapabayaan ng Panginoon. Dahil napagtagumpayan mo yon. Dahil yung test na yon napagtagumpayan mo, dahil yung test na yon nasubok ka. Amen? So dito, sa whole chapter po na to, makikita natin kung paano sila nagsasalita, kung paano nila nire-represent, yung nangyayari kay Job. Na hindi ba namin naiintindihan? Sa palagay mo ba, Job, sa mga pinagsasabi mo, hindi ba namin naiintindihan? Di ba yung sitwasyon? Ikaw lang bang nakakaalam? Di ba? Parang nakikipag-competition sila, nakikipag-comparean sila na po sa sitwasyon at pagtatanong din ni Job kung bakit. Na po, at pagsasalita niya din, kasi nagbabalikan po sila ng since sinimulan natin tong Job, di ba? Nagdi-depends din si Job. Kasi, he never know kung anong talagang kasalanan na ginawa niya. Dahil, kung meron po sa ating nakakaalam ng nagawa nating kasalanan, ikaw yun sa sarili mo. Bago malaman ng asawa mo, bago malaman ng ibang tao, ikaw munang nakakaalam ng kasalanan mo. Amen? Ilan dito ang naglihim, di ba? Nakagawa tayo ng kasalanan sa ibang tao, di ba? Ikaw ang unang nakakaalam kung nagkasala ka sa ibang tao. Sinasadya man yan o di sinasadya. Amen? Kaya nga, dito po makikita natin dito, sinasabi dito ni Bildad na, parang yung pag-charge nila kay Job, po, parang sinasabi nila, napaka-bold na, Job, ng ginagawa sa'yo ng Panginoon. Kumbaga, wala na kaming hihingilingin sa Panginoon na ipakita pa sa amin kung ano pang kaparusahan ang dapat mong matanggap. Diba? Sinabi niya din dito na wala nang kamag-anak si Job, diba? Wala na nga rin siyang mga apo, diba? Alam niyo po, yung mga salita na yon, ang bibigat po, napaka-bold talaga ng pagsasalita nila dito kay Job. Na po talagang kung tutuusin yung dikdik na yung tao, didikdikin mo pa. No, kaya ito yung dapat na application na pwede nating kuhanin sa kwento na to. Amen? Yung bagay na wag nating gawin bilang mananampalataya, bilang anak po ng Diyos, bilang disciple of God. Kung meron kang nakikita na tao na nadadown, wag mo siyang i-down pa. That's not the way of the Lord. Kaya sinabi ng Lord that Jesus is closer to the broken heart. Kasi the more na nasasaktan ka, the more na nilalayon ka ng mga tao, the more na marami kang nararanasan na pagsubok, the more na malapit ang Diyos sa'yo. The more po na nandyan siya sa tabi mo. The more niya gustong ipakita sa'yo o iparamdam sa'yo na, anak, andito lang ako. Inaantay lang kita. Nakikinig ako, anak, nandito lang ako. Kaya, I believe, bawat isa po sa atin, nakaranas tayo, naka-experience tayo ng mga ganitong klaseng tao. Pero, let me tell you, kapatid, this time, wag mong isipin na sa tuwing dumadaan ka ng pagsubok, hindi ka mahal ng Diyos. Kasi, ang way ni God, hindi way ng tao. Kapag nagkamali ka sa tao, iiwanan ka nila agad.
Isang pagkakamali mo lang, pwedeng yun yung maging dahilan para iwanan ka nila. Pwedeng yun ang maging dahilan pero hindi na sila magtiwala sa'yo. Pwedeng yun ang maging dahilan para kalimutan ka nila. Amen? Pero sa way ni Lord, yun ang magiging dahilan para mapalapit ka sa Kanya. Yun ang magiging dahilan para tawagin mo siyang Panginoon. At yun ang magiging dahilan para makatanggap ka ng salvation sa panahon na kailangan mo ng magtatayo sa'yo, sa panahon na walang nakikinig sa'yo, sa panahon na hirap ka na, sa panahon na parang feeling mo wala nang exit, wala nang pag-asa, na parang pakiramdam mo hindi nasisikat ang araw. Puro na lang paglubog yung nararamdaman, puro na lang darkness, puro na lang sunod-sunod na lang yung nangyayari sa buhay mo na gusto mong sabihin sa sarili mo na, Lord, pwede ba, tama na, pwede ba, schedule mo naman, pwede po ba, isa-isa lang? Amen? Pero I believe, the more kang nakakaranas ng pagsubok, the more ka pong magiging matatag. Ilan po sa inyo dito yung nagpasalamat ka sa mga pagsubok na pinagdaanan mo? Ilan po sa inyo dito yung nagpapasalamat ka dahil may mga nagaganap sa'yo na hindi maganda? Ilan sa inyo dito yung nananalangin na, Lord, salamat kasi napigtas yung tsinelas ko kanina, hindi ako nakasakay dun sa bus na yun pala na aksidente. Nanalangin ka na ba sa Panginoon na sa buong 2024, nagpasalamat ka kasi may mga bagay na naganap sa buhay mo na pinahintulot ng Panginoon para maligtas ka? Nagpasalamat ka na ba sa Panginoon sa mga panalangin, sa pamamagitan ng panalangin, na sa loob ng 2024 dapat nasa kulungan ka na? Pero niligtas ka niya. Ilan po sa atin yung nagpapasalamat sa Panginoon, amen, na kahit may hindi magandang nangyari sa buhay mo, alam mo na niligtas ka ng Lord, na po, na kaya ka pala hindi nakasama doon sa biyahe na yon, amen, kasi maraming namatay. Kaya pala hindi ka nakapunta sa bansa na yon, amen, kasi binomba. Kaya ka pala pinauwi ng Panginoon, amen, sa Pilipinas at hindi ka na pinagtrabaho sa ibang bansa kasi mas magiging okay ka, may mas mag-aalaga sa'yo ng mabuti para magkaroon ka ng recovery, para yung sakit na yan maging testimony mo. Amen? Para maipahayag mo ang kapurihan at kapangyarihan at kalwalhatian para sa Diyos. Ilan po sa inyo yung nagpapasalamat na akala mo noon na parang inaalila ka ng asawa mo, kailangan yung mag-separate, kailangan yung lumayo sa isa't isa. Pero ngayon, nagpapasalamat ka kasi may nagpo-provide ka no nag-pandemic, nakakapag-provide ka ng ikapakapapakain mo sa mga pamilya mo. Na inaway mo pa yung asawa mo, ba't kailangan ikaw magtrabaho sa malayo? Bakit kailangan na ikaw maghirap samantalang siya yung lalaki? Bakit kailangan na ikaw magsakripisyo samantalang siya yung haligi ng tahanan? Pero nung nangyari yung panahon ng pandemic, nagpapasalamat ka kasi ikaw pala, mama, ikaw pala, nanay, ikaw pala, ate, ikaw pala, tita, yung gagamitin ng Lord. Para sa panahon na walang kinakain yung mga pamangkin mo, sa mga panahon na hindi sila makalabas, sa mga panahon na wala silang pambili ng gamot nila, na may sakit sila, natatawagan ka nila. Kasi yung sinakripisyo mong panahon na yon, na sinisisi mo yung ibang tao, pinahintulot ng Panginoon para sa panahon ng kagipitan nila, ikaw yung maging solusyon. Na akala mo, pinaparusahan ka, na akala mo, pinapabayaan ka. Amen? Ilan po sa atin na nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa loob ng 2024 na akala mo hindi ka makakalagpas, pero andito ka na ngayon sa 2025. Siguro po, ang dami sa atin, isa po ako doon, na dapat patay na, pero andito pa rin ako ngayon. Naniniwala po ako na maraming panahon
na pwedeng pinagbabantaan tayo na po ng kaaway na hindi natin nakikita katulad ni Job. Kung paano pinahintulutan ng Panginoon yung ginawa sa kanya. Baka isa ka din. No, tayo po, naniniwala ako that God is in control. Whether masama at hindi ang nangyari sa buhay mo, na niloloob ng Panginoon na maganap sa buhay mo. Kaya naniniwala po ako, kahit ako sa sarili ko, siguro po maraming pagkakataon na pwedeng patay na ako pero nililihis ako ng Diyos. Kahit hindi ko nakikita. Na pwede pong na-paralyze na ako pero hindi pinaintulot ng Panginoon kasi pinoproteksyonan niya tayo kahit hindi mo nakikita. Kasi kung merong Diyos, 'di ba? Kung merong nakakakita sa iyo na po sa lahat ng sitwasyon mo, yun yung God na omnipresent, yun yung God na omnipotent. Hindi ka kayang bantayan ng amo mo 24 hours. Hindi ka rin kayang bantayan ng asawa mo ng 24 hours, pero may Diyos. Amen? Na nagbabantay sa'yo 24 hours. Ilang beses kayang binugaw ng Panginoon, 'di ba, ng mga anghel, inutusan niya yung mga anghel niya, yung pwedeng binangungot ka na sana, pero hindi naganap. Gumising ka pa rin ng umaga, na dapat matigas ka na. Ilan po sa atin na nagpasalamat sa Panginoon? O nagpapasalamat lang tayo sa mga bagay na nakikita natin? Paano yung mga hindi natin nakita na ginawa ng Diyos sa atin? Nagpapasalamat din ba tayo? O mas nakikita lang natin yung suffering natin? O nakikita lang natin yung mga paghihirap natin? O nakikita lang natin na piling natin nagsasakripisyo tayo? Kaya, I believe po we have God na nagre-redeem sa atin. And yung paraan ng redeem ng Panginoon, kailangan mong idarang sa apoy. Amen? Paano ka i-elevate ng Panginoon? Kailangan mo tong pagdaanan. Kasi naniniwala po ako, sa buhay ni Job, na po, hindi po wickedness yung nangyari sa kanya. Na po? Hindi po wickedness. Hindi rin po kasalanan ang nagpapahirap kay Job. At madalas, I believe, kahit ngayon po, nakakaranas kayo ng mga pagsubok, pero hindi dahil makasalanan ka. Amen? Maaaring may mga bagay na nagawa ka, amen, na may consequence tayo. Pero tapat yung Redeemer natin, tapat yung Panginoon natin, natutulungan niya tayo, sabi niya, tapat siya, 'di ba? Walang hihigit sa limitasyon mo na ibibigay niya sa iyo. Tapat akong Diyos, sabi niya na magbibigay pa nga siya ng kaparaanan. Bilang mananampalataya naman, dapat maintindihan natin na sabi niya na nalalaman ninyo. 'Di ba? Na all things work for good to those who love Him. Na nakikita mo ang katotohanan. At ang katotohanan na yan na nagpapalaya sa'yo, 'di ba? Kasi alam mong sa piling ng Diyos, malaya ka. Sa piling ng Diyos, 'di ba? Pinapalaya ka niya. Sa piling ng Diyos, 'di ba po? May pag-asa. Amen? Kaya naniniwala po ako na katulad nila Bildad, marami din pong nanghuhusga, nang-po-point ng mga finger sa atin. Pero kapatid, huwag niyong kalilimutan. Ano man ang description na katulad ni Bildad, na description ng affliction, ng wicked, na the dark life ng katulad ng wicked na sinasabi nila or hinuhusgan nila kay Job that time. Maaaring may mga tao din na nagsasabi sa inyo ng ganon. Pero sana po, maging katulad pa rin tayo ni Job. Na patuloy po tayong magtitiwala. Na patuloy tayong mag-worship sa mga panahon na tayo po ay pinagsasabihan nila. Sa mga panahon na akala nila tayo pinaparusahan, patuloy pa rin tayong nawang nagpapasalamat. Kasi kahit sa realidad natin ngayon, may mga taong paulit-ulit
May mga taong parang sirang plaka na paulit-ulit yung kanilang mga panghuhusga sa mga sinasabi nila sa atin. Na po? Pero tatandaan niyo that even in the light of the dark, in his tent, no, ni Job, there's always a light. Sabi nga, hindi kahit kailan nadaig ng kadiliman ang kaliwanagan. Yun ang salita ng Panginoon. Kaya naniniwala ako, ano man yung darkness na pinagdadaanan nyo right now, na po, there's always light. Na po, na magnanavigate sa inyo. Na po, na magtuturo sa inyo, na magdadirect sa inyo. Basta patuloy lang po tayo na nag-o-obey. Patuloy lang tayo na po na sumunod sa will ng Lord. Sa way niya, 'di ba? Na kahit nahihirapan ka, sabi nga kung di mo kayang takbuhin, lakarin mo. Kung di mo kayang lakarin, gapangin mo. Amen. Ang buhay Kristiyano, hindi naman kompetisyon. Na po, ang buhay Kristiyano, hindi laglagan. Ang buhay Kristiyano, hindi tapakan ng ibang tao para umangat ka. Ang buhay Kristiyano, patapatan. Amen? 'Di ba? Yung tapat ka na naglilingkod sa Lord, yung nagkakaroon ka ng takot sa Panginoon, hindi na mahalaga na tama sila o mali sila, 'di ba? Basta the more kang ini-elevate ng Panginoon, naniniwala ako na the more na tinataas ka ng Lord, dapat the more kang yumuyuko. The more na tinataas ka ng Lord, the more ka nagkakaroon ng humility. The more na tinataas ka ng Lord, the more mo na nakikita na dahil sa Diyos ko yun. Bakit? My God is my security. My God is my assurance. Walang kahit sinong tao ang pwede kang bigyan ng assurance. Kahit nga insurance 'di ba? Pwedeng hindi sila maging tapat sa iyo sa pangako nila. Kasi pwedeng mabankrupt din sila, even ang bank, 'di ba, na pinagkakatiwalaan mo, pwedeng biguin ka rin. But not our God. Kasi kung meron tayong security, amen, at kung meron tayong assurance, yun lang po yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Dahil alam natin na subok na yun. Na po, marami na pinagdaanan, marami ng mga tao ang nagpatotoo. And even Jesus Christ itself, isang halimbawa na lang din. Na dinanas niya ang lahat ng mga paghihirap, simula pa lang sa kapanganakan niya. Nagdurusa na siya. Baka nga ikaw, sa ospital ka pa, 'di ba? Pinanganak. Yung mga anak ninyo, 'di ba? Nakabalot pa ng magagandang lampin, iba-ibang kulay ng mga damit. Pero si Jesus Christ, that is the love. Na po? Yun yung love talaga na binigay ng Panginoon. Yung tayong lahat nakatanggap na ng grace sa mga oras na to, that is the true love. Yun yung totoong pagmamahal, yung hindi nililimitahan. Hindi yung pag nagkamali tayo sa kanila, hindi na nila tayo mahal. 'Di ba? Yung pag nagkamali tayo sa kanila, hihiwalayan na nila tayo. Yung pag nagkamali tayo sa kanila, 'di ba? Marami na silang masasabi sa atin. Yung pag nagkamali tayo sa kanila, tatalikuran na nila tayo. That's not love. That's not love. Ang totoong pagmamahal, sa panahon na alam mo na down yung kapatid mo katulad ng sitwasyon ni Job. Sa panahon na alam mo na kailangan niya ng taong makikinig. Kailangan niya ng kamay na aakay sa kanya. Kailangan niya ng ilaw. No, kasi hindi pwedeng akayin ng bulag yung kapwa bulag kasi pareho kayong malalaglag. Kaya nga, we are body of the Christ. 'Di ba? Mahalin mo yung kapwa mo mananampalataya, lalo na sa panahon na mahina siya. Kasi darating ang panahon, sa panahon na mahina ka, may isisend din ang Panginoon para sa'yo. Kaya, ito pong mga salita po nila Bildad, ano po,
Puro pagmamaliit, puro panghusga, na po, kung gaano kami miserable yung life, na po, dinescribe niya din dito kung kaano kamiserable yung buhay ng wicked na tao. Ano ba yung wicked? Pag sinabing wicked, yung gumagawa ng kasamaan. Kahit pa gaano kabulaklak yung i-explain nila na wickedness ng isang tao, that's not Job. Hindi si Job yung pinopoint nila. 'Di ba? Kaya kahit ano pang kasamaan, no po, yung wickedness na sabihin ng ibang tao sa inyo, kapag alam mo, 'di ba, kung ano ka sa harapan ng Panginoon. Yes, nagkakasala tayo. Pero patuloy tayo lumapit sa Diyos. Huwag tayong lalayo sa Diyos. Yun po yung number one. Tuwing nagkaroon ka ng mistake, no, go forward. Draw yourself, yung intimacy mo, ibalik mo pa rin. Umawit ka pa rin, magpuri ka pa rin, humingi ka pa rin ng tawad sa Kanya. Kasi sabi nga, even righteous can fail, di ba? Can fall. Righteous will fall 7 times, sabi, pero tatayo pa rin. Amen? Kasi your righteousness is from Jesus Christ itself. Kaya tingnan nyo ngayon sa bagong tipan, na po, hindi na sinasabi ng Panginoong Yahweh, hindi na sinasabi ng Panginoon doon, sa kayo nakabasa sa bagong tipan na katulad pa rin kayo ng mga ninuno ninyo. 'Di ba? Kasi lahat 'yun kinalimutan na ng Panginoon. Simula nung inalay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, hindi na 'yun sinabi ni Yahweh sa bagong tipan. Kasi lahat ng 'yun binura na ng Panginoon. Dahil tayo po ay tinubos ni Jesus Christ. Amen? Yun yung pagmamahal. Yun yung alam kong pagmamahal na natanggap nating lahat. Kaya, walang kahit gaano kasamang kasalanan, na kahit ano pang kahit sabihing kasamaan, 'di ba? Ang makapaglalayo sa'yo sa pag-ibig ng Panginoon. Yun yung sabi ng Lord. Kaya kung ikaw at ako, pakiramdam mo, napakasama mo, 'di ba? Sabihin mo na kung gaano ka kasama, na po? At yun ang maging dahilan mo para lalo kang mapalapit sa Diyos. Yun ang maging dahilan mo para katagpuin ka ng Panginoon. Yun ang maging dahilan mo para lalo mong sabihin na may Diyos ako na magre-redeem sa akin sa panahon na walang nakikinig sa'yo, sa mga panahon na walang tumutulong sa'yo, sa mga panahon na wala kang kasama. Sabi nga, God will never forsake you nor leave you. No po? Dahil sa panahon na broken ka, katulad ni Job, nananampalataya po ako, no po, naniniwala ako na that's the difference between man and God. No po? Sabihin yung sinungaling ang tao, but not God. No po? Ano man yung terror na nag-frighten sa kanya, sabi nga doon, ang ingay, Ate Deb, pakimute nga po. Sister, pakimute po, sister, ng mic mo. Ay! Sister, pakimute po ng mic mo, sister. Ayan, ako na mag-mute. Ayan, okay praise God. So, dun po sa dulo, ano, sinabi niya doon sa salita niya sa dulo, diba? Sa tent niya, wala na siyang pamilya, na sa madaling salita, dun po sa mga binasa kanina, wala siyang apo. Sa 17 hanggang 25, dinefine niya doon yung the sad destiny of wicked. No, na yung memory daw niya, mapeperish na sa mundong ito, hindi na siya maaalala ng tao. And he has no name among the renowned, sabi niya. He is driven from the light into darkness and chase out the world. No? Kumbaga, parang pababayaan ka ng Panginoon kapag ikaw wicked. Yun yung destiny, 'di ba? Yun yung dimension na pupuntahan mo. 'Di ba? Yun yung future na sinasabi ni Bildad sa mga tao na po na gumagawa ng kasamaan. Hindi ka na maalala ng mga tao, wala ka memories na maganda. Diba po? Yun yung sinasabi niya. At sa dulo sinabi niya, and this is the place of him who does not know God. Ito yung lugar kung saan hindi nila kilala o kinikilala ang Panginoon. Amen? Pero makikita natin na po,
na sinabi ng Panginoon na tapat ang kanyang lingkod. Amen? At lahat ng description na sinabi ni Bildad, walang kahit ano dito ang tumutukoy kay Job. Amen? At naniniwala po ako na siya po ay upright man and blameless. At siya yung tao na may fear of God. Yun po yung sinabi sa Job 1:1. Na po? Kaya hindi totoo yung sinasabi niya na wicked and does not know God. Because malinaw na malinaw po from Job 1 na po, yung napaka-cruel ng salita ni Bildad kay Job. Pero malinaw sa kapahayagan po ng salita ng Diyos na po, that he is a man who was blameless and upright and one who feared God and shunned evil. Hindi gumagawa ng kasamaan. So, maaaring maraming tao ang pwedeng manghusga, mang-judge sa bawat isa sa atin. Pero napakahalaga na makilala din natin na po kung sino tayo sa harapan ng Panginoon at alam natin ang pagkakakilala natin sa sarili natin. Kaya purihin po ang Panginoon na po wag nating maging ugali, yung tayo ay maging judgmental. Maging ugali natin dito yung tumulong tayo, no? Even na pupunta na sa kasamaan, or sa wickedness yung mga tao, tulungan natin sila na magkaroon ng ilaw yung mga darkness light nila kasi we are called to be light and salt ng mundong ito, kapatid. Hindi tayo para makatagpo ng katotohanan sa mundo para magturo ng mga kasamaan ng tao o kapwa nating kapatid sa mundong ito. Kasi tinawag tayo ng Panginoon para tayo magliwanag, yung buhay natin, yung presensya natin magliwanag sa ibang tao. At hindi magdikdik ng kapwa natin na dati rin tayong ganun. Dati rin tayong masama. Dati rin tayo na from wilderness, 'di ba? From wickedness. Amen. 'Di ba po? Tinulungan tayong i-redeem ng Lord. Na po? Kaya mag-redeem din tayo ng ibang tao. Na po? Nananampalataya ako na ikaw at ako na po, hindi tayo katulad ni Bildad, na po, na tayo po ay magda-down pa ng kapwa nating Kristiyano. I believe we are growing. I believe day by day, na po, God is processing us. Day by day, na po, nagkakabunga tayo. Day by day, na po, yung mga test sa atin po, nagiging inspirasyon, nagiging strength natin ng Diyos sa panahon na tayong mahina. Na po, na even tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok, patuloy pa rin tayong magpasalamat sa Panginoon. Ugaliin po nating laging magpasalamat sa lahat ng bagay na atin pong nararanasan, mabuti man ang masama, dahil ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Kaya purihin po ang Panginoon, even yung mga tao na nagka-curse sa atin, pray for them, bless them. Sabi nga, kung di man nila tanggapin yung blessing, babalik yun sa'yo. Kaya purihin ng Diyos, to God be the glory. No po, I hope and I pray po na kahit sa maikli pong mensahe na to, no po, pulutin natin yung mabuti at itapon natin yung masama. No? Kasi bilang anak ng Diyos, no po, hindi tayo pinili, you're not chosen, no ba po, to do wrong sa iba. You're not chosen, no po, to manipulate others. You're not chosen, no po, to point others. No po, you are not chosen, no po, para mag-judge ng others. You are not chosen, no po, para mag-step up, no, mag-step ng others. Na po, you are chosen to be the light and salt ng mundong to. You are chosen to speak blessing. Amen? To encourage. Amen? Sa iba. Ang calling mo, you are chosen, na po, para magkapag-speak na magandang balita. Na po, hindi masasamang balita. Katulad ni Bildad na pinapahayag niya. Na po, you are chosen, na po, para maihatid mo rin sa ibang tao na in God there is hope. In God there is salvation. In God there is righteousness. In God there is Redeemer. In God, amen, there is love. In God there is hope. Purihin po ang Lord, to God be the glory. Heavenly Father, salamat po Ama
Salamat po sa ugali po, Panginoon, ng kwento na to, Lord God, ng mga character na nakikita namin. Na makita, Lord God, yung tamang character sa mga buhay namin. Even though, sa kabila po ng mga pagsubok namin, Panginoon, lagi kaming maging positibo. Dahil alam namin, Panginoon, na tapat kang Diyos na tumutulong sa amin. Tapat ka na umaakay sa amin, Panginoon. At ikaw po at ang salita mo, Ama, ang lagi naming panghahawakan para patuloy kaming makalakad, Panginoon, sapat at will at way mo na gusto, Panginoon. Patuloy mo kaming i-guide, i-direct, Panginoon, at patuloy mo kaming i-lead, Ama. Patuloy nawa, Lord, na maging kalakasan namin at encouragement, Panginoon, Lord, yung mga bagay na negatibong naririnig namin dahil alam namin, Panginoon, na sa bawat panahon, pagsubok, katayuan, at sitwasyon ng aming buhay, ikaw ay Diyos na mabuti sa amin. Kaya patuloy kaming magpapasalamat, magpupuri, Panginoon, at luluwalhatin ang iyong pangalan sa pangalan ng aming Diyos na buhay na si Jesucristo. Patuloy kami, Panginoon, Lord, lalapit, Panginoon, hihingi ng kapatawaran, magpapatulong sa mga panahon na nahihirapan kami, sa mga panahon na nanghihina kami. Dahil sa mga panahon na mahina kami, your power is perfect, Panginoon, sa mga buhay namin. Lord, we need you. We need you every day, Panginoon, sa bawat paghakbang namin. Your word is life na nagbibigay, Panginoon, ng pag-asa, ng buhay sa amin at ilaw sa amin, ng direction sa amin. Para po, Panginoon, sa way po na gusto mo kaming makarating. Na Lord, sa bawat karera namin, Panginoon, lagi naming maipokus yung buhay namin, Panginoon, sa iyo. May focus namin, Panginoon, sa Diyos na nagbuwis ng buhay para sa kaligtasan ng bawat isa sa amin. Nagbuwis ng buhay at naging halimbawa, Panginoon, ng kabutihan at katwiran sa mundong ito na pasira ng pasira, Ama. Kaya Lord, salamat sa greatest light na pinapakita mo, Panginoon, na nagiging liwanag ng aming buhay, na kahit kailan, Ama, hindi po madadaig ng kadiliman ang kaliwanagan. Amen. Purihin ng Panginoon, and to God be the glory sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lord to God po, and God bless po.